Hi guys! Good afternoon, good evening, and good day. I'm back. I'm driving again. Sorry. I have to always driving while talking to you guys. Pasensya na. Palagi na lang akong nagde-drive. Bago ko kayo kausapin, ako'y laging nagde-drive. Anyways, I drop off my kids to a play date. Anyway, so yun nga. Pag-usapan natin itong nangyayari sa Pilipinas. Meron lamang po akong gustong sabihin sa inyo, and I wanted to congratulate each and everyone na nagiging matalino na at mahusay ng mag-isip ng tama sa mali. Kasi nakikita ko na dumadami ang mga taong mas nakikinig na sa tama at pumapanig na sa tama. Kaya naman ako ay nabibilib sa bawat isa sa ating mga Pilipino na hindi na tayo basta-basta nagpapauto na lang sa mga taong walang ginawa kundi magdulot lang ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Alam nyo po, itong rally ng INC, ito po ay para sa kapayapaan. That's why they call it peaceful rally. But they said before when they announced that they're going to have a rally is dahil ayaw nila sa impeachment kay VP Sara, 'di ba? So sabi nila hindi sila pumapayag sa impeachment ni VP Sara. Kaya naman ginagawa nila tong rally na to. So bakit nga ba ang mga iglesia ni Cristo ay magkakaroon ng rally? I-discuss po natin yan kasi po ang mga kapatid natin sa INC, ang gusto lamang po ay kapayapaan. Ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng magulong Pilipinas dahil napakadami ng problema ng mga Pilipino ngayon at ng buong Pilipinas itself. Napakadaming mga problema na kailangan nating unahin na dapat yun ang ginagawa ng mga mambabata sa Congress at ng mga namumuno sa bansang Pilipinas, right? And lalong-lalo na ang presidente ng Pilipinas na instead of thinking of fighting and makipag-away sa ating Vice President, bakit hindi na lang kayo magkaisa na ayusin ang bansang Pilipinas? Kasi kung nag-aaway kayo palagi, hindi naman nakakatulong yan sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Mas lalo pa nga itong nakakasama sa ekonomiya nito at sa reputasyon nito sa ibang tao at sa ibang bansa, right? So pansinin nyo, itong nangyayari sa mga Dutertes na ginagawa nyo ng kung ano-anong kaso at kung ano-anong pang-aalipusta at ano-ano pang ginagawa nyo. Hindi nyo ba alam na habang ginagawa nyo yan is mas lalong nalulugmok ang bansang Pilipinas sa kahihiyan? Bakit kamo? Kasi nilalagay nyo sa sitwasyon ang mga Pilipino sa kahihiyan dahil imbis na yung mga namumuno ang siyang nagtuturo sa mga mamamayang Pilipino ng pagkakaisa at kapayapaan, ay sila pa ang nag-uumpisa ng kaguluhan. Pero ito lang ang napansin ko dyan. Ito lang naman mga nasa Makabayan Block at ibang nasa Congress, sige na nga, sasabihin ko ng Congress, hindi ko na sasabihin tong, kahit na puro naman kayo tong. So itong mga nasa Congress lang naman, ilan sa kanila ay nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng awayan. Kung bakit nagkakaroon ng awayan sa bawat isa, sa mga mamamayan at sa mga namumuno. Kasi kayo ang nangunguna. Ito, kagaya niyan, may pa-EJK Senate hearing pa kayo. Meron pa kayong pa-hearing kay VP Sara na hiyang-hiya naman sa inyong taong bayan na yung 125 million, actually 67 million lang daw dyan ang hindi na kinukuhanan ng resibo yata ng if I'm not mistaken, if that's the right term that I use, na kailangan nilang bigyan ng proper na receipt kung saan napunta yon. 67 million. Bakit putak kayo ng putak sa 67 million when you're not saying anything about the 550 million or 550 billion or 1.5 billion a day ng flood control
ni BBM na wala namang nangyari, wala namang kayong nakita? Bakit kayo hindi umiimik doon? Bakit kayo hindi umiimik sa PhilHealth? Bakit maraming nangyayaring nakawan, akap, AX, tupad sa Pilipinas na hindi kayo umiimik, 'di ba? So, kung maging patas man lang sana ang mga kongreso, huwag nyo naman masyadong ipahalata yung pagkabuakaw nyo sa salapi na sobrang OA naman yung pangdidikdik nyo sa mga Dutertes para lang hindi makontra yung ginagawa nyo dyan sa Pilipinas. Akala nyo ba nakakatuwa pa sa taong bayan yung ginagawa nyo dyan na wala na kayong ginawa kundi alipustahin ang mga Dutertes, which kayo din naman ang gumagawa ng anomalya dyan, 'di ba? You know what? Dapat maging patas naman kayo. Dapat maging patas kayo na kung meron kayong mga hinihiring dyan, dapat maging patas lahat ihiring. So, yung confidential funds, 1.25 or 67 million, dapat lahat. What about yung billion na confidential funds ni Bangag? Yung billion na confidential funds ng iba't ibang agency na mas malaki pa kay Vice President. Bakit hindi nyo yun sine-Senate hearing? Diba? Maging patas lang naman sana para hindi nagagalit sa inyo ang taong bayan. Tapos pag nagalit ang taong bayan sa inyo at criticize kayo ng mga vloggers o nagagalit din kayo sa mga vloggers kasi na-expose yung mga pinagagawa nyo. Tapos pag na-expose yung mga pinagagawa nyo, tinatawag nyong trolls o fake. Alam nyo ba, FYI, wala pong fake na supporters ang mga Dutertes. Lahat po kami ay totoong tao, hindi po kami fake news. Authentic po yung nararamdaman namin, legit, organic. Hindi po yan pwedeng bayaran ng salapi. Dahil kahit ang dami ng inalukan ng salapi para sirain ang mga Dutertes, hindi po kami pumapayag. Dahil kami po ay may mga prinsipyo at paninindigan na kahit na gaano pa kadaming salapi, hindi mababayaran. Kasi walang halaga ang aming kapayapaan at peaceful ng aming puso at isip. Dahil hindi nababayaran yan. Hindi mo pwedeng palitan ng salapi ang aming prinsipyo at dignidad. So, hindi nyo pwedeng sabihin na fake news, troll. Alam nyo pa ibig sabihin ng troll? Yung mga troll na yan yung mga binabayaran nitong may maraming pera para alipustahin ang mga Dutertes at mangbuli ng mga vloggers na matitino. Yan yung mga troll. Yung aanuin ka lang, bubulihin ka lang, aasarin ka lang. That's it. That's the only thing they do and they get paid for what they're doing. But us, we don't get paid nothing. Wala pong pera mga Dutertes. Meron lang silang malaking puso at pagmamahal sa taong bayan. Kaya hindi nyo po mapapalitan yan, hindi nyo mababayaran yan. Kahit anong gawin nyo, kahit anong gawin yung panlalait, pangaalipusta, paninira sa mga Dutertes, hindi na po umuubra yan. Kasi mas madami na pong mga matatalinong Pilipino ngayon. Mas marami ng matatalinong Pilipino na mas lalong nakikita ang mga kulay nyo. Ano talaga ang purpose, why you guys are in the position, why are you running for whatever the positions you have right now, because people are seeing your true colors. And what is that? Gusto nyo lang magkaroon ng salapi, gusto nyo lang magkaroon ng posisyon, kapangyarihan, para ang tingin sa inyo mataas. Hindi po dapat ganyan. Gumawa kayo ng mabuti para tumaas ang tingin ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo nga kailangan magkaroon ng posisyon para tignan kayo ng mataas at bigyan kayo ng respeto. Gumawa lang kayo ng mabuti sa kapwa nyo, irerespeto na rin kayo ng kapwa nyo So, ganun dapat. Pero ngayon nakikita ng taong bayan kung ano yung mga purpose nyo, bakit kayo nandyan sa posisyon. Kung anong dahilan, kung bakit kayo tumakbo sa inyong mga posisyon. Dahil sa kapangyarihan, para tumaas ang tingin ng tao sa inyo. Hindi naman ganun yun.
Kasi kahit na tumakbo kayo pero wala kayong pagmamahal sa kapwa nyo at sa taong bayan at sa bansa nyo, maliit pa rin ang tingin ng taong bayan sa inyo at aalipustahin lang kayo dyan at pagsasabihan lang kayo, magkakaroon kayo ng maraming kritiko na sinasabi yung katotohanan, reality lang. Kasi truth hurts. But yeah, that's the truth. It's a fact, but it hurts. Masakit kaya nagagalit kayo, 'di ba? Eto, mga member ng Tuwadcom, nagagalit sila pag pinagsasabihan sila ng mga vloggers, nagagalit sila pag sinasabi ng mga vloggers kung anong klaseng mga pagkatao nila, nagagalit sila, tapos sasabihin nila fake news. Alam nyo ba kung anong dapat nyong gawin, kayong mga nasa Tuwadcom at mga nasa Bangag Admin? Tignan nyo yung sarili nyo sa salamin at pagmasdan nyo yung mga anak nyo. Gusto nyo ba na yung mga anak nyo ay maging kagaya nyo? Magiging ka-proud-proud ba yung mga ginagawa nyo? Ay magiging proud ba sa inyo yung mga pamilya nyo? At yung ipapakain nyo sa kanila at ipapaaral nyo sa mga anak nyo sa magaganda at mamahaling school, nakaka-proud ba yan sa inyo? Nakakataas ba ng moral nyo yan? At nakakataas din ba ng moral nila? Yan ang bulay-bulayin nyo kasi alalahanin nyo, meron lang tayong isang buhay. At yung isang buhay na yan, hindi natin alam kung kailan babawiin sa atin yan. Dahil hiram lang natin ang buhay natin dito sa lupa. At kapag namatay tayo, hindi nyo madadala yung mga salaping ninakaw nyo, yung mga gamit na binili nyo, yung mga ari-arian na meron kayo dahil sa nakaw na nakuha nyo sa taong bayan. Ka-proud-proud ba yan? Isipin nyo, humarap kayo sa salamin at magbulay-bulay kayo, tama pa ba itong ginagawa ko? Magiging proud ba sa akin yung pamilya ko, mga anak ko, asawa ko? Kapag binigyan ko sila ng salaping galing sa nakaw habang ang milyon-milyong tao ay nahihirapan, ang mga anak ko ay nasa magandang paaralan, masarap na pagkain, magandang tahanan, nakaka-proud pa rin ba yung ginagawa ko? Yan ang dapat na itanong nyo sa mga sarili nyo. Kasi kung sa palagay nyo, tama yung ginagawa nyo at gusto nyo yung mga anak nyo maging ganyan din balang araw, huwag nyo nang isipin na yung mga anak nyo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Dahil for sure, sila naman ang hahabulin ng, you'll never know. People are smart now. Like their kids, our kids are smart. Nakikita nila kung ano nangyayari ngayon. So yung mga anak nyo, ang titignan nila balang araw kung magiging kagaya nyo ba sila. So, pag-isipan nyo, tama pa ba yung ginagawa nyo? Yung mga perang nakuha nyo sa taong bayan habang ang daming naghihirap, masaya pa ba kayo? May kapayapaan pa ba kayo? Nakakatulog pa ba kayo ng maayos? Kasi kung lahat ng mga tanong ko ay oo ang sagot nyo, then that means you are not a human being anymore. Meron na pong mali sa inyo. At yan ay hindi na nakakatuwa. Kasi kung natutuwa kayo sa kahirapan ng ibang tao, hindi na po kayo tao. Yun. At kung hindi na kayo tao, dapat natatakot na kayo. Kasi alam nyo po ba kung gaano kasakit ang karma pag pinalo kayo? May Panginoong Diyos na papalo sa inyo. At kapag pinalo kayo, hindi lang po kayo. Damay po buong pamilya nyo, mga anak at kaapo-apuhan nyo. So kung kaya nyong sikmurain yung ganyan, then mag-isip-isip na po kayo kung tama pa ba yung ginagawa nyo. Kasi kung hindi na kayo nakakapag-isip ng tama at ginagawa nyo na lang para yan sa pansariling kapakinabangan nyo, tanungin nyo rin yung sarili nyo, worth it bang gawin yan dito sa lupa? Alalahanin nyo, isa lang ang buhay nyo. At kapag natigok kayo, o kaya kung hindi man, parusahan kayo ng langit, magkakasakit kayo, at yung salapi nyo, hindi kayo maliligtas, so ano na? Parurusahan kayo ng sakit. Do you think matutuwa yung pamilya nyo na nahihirapan kayo? Mahihirapan din yung mga anak nyo, yung pamilya nyo. So worth it ba yung mga pinagagawa nyong pagnanakaw sa taong bayan? Worth it ba na may mga nahihirapan na mga kababayan nyo at mga tao sa mundo dahil sa inyong kasakiman sa salapi? Yan ang dapat na tinatanong nyo sa inyong mga sarili. Ito ang mensahe ko sa Tuwadcom,
sa mga tao na walang ginawa kundi mandekwat ng pera ng taong bayan, malaki man o maliit kayo na posisyon, isipin niyong mabuti kung tama pa ba yung ginagawa nyo, worth it ba yung ginagawa nyo, ka-proud ba yan sa pamilya nyo, at kaya bang lunukin ng mga anak nyo yung pagkaing pinapakain nyo sa kanila ay galing sa nakaw sa taong bayan? Kasi kung natutuwa pa kayo sa ginagawa nyo, meron na pong mali sa inyo. At naniniwala kami sa karma na balang araw, kayo po ay parurusahan ng langit at kayo na rin ang susuko na sana tumigil na yung parusa. Alalahanin nyo, isa lang ang buhay ng tao. At kapag yan ay binawi ng Panginoong Diyos sa inyo, wala na kayong magagawa. Lahat ng ninakaw nyo, hindi nyo madadala yan sa hukay. At kahit ipamana nyo pa yan sa mga anak nyo at mga kaapu-apuhan nyo, hindi yan magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanila, bagkus yan pa ang magbibigay ng kapahamakan sa kanila. So kung ano man ang mangyayari sa anak nyo, kayo, nakasalalay yun sa inyo kung bakit nangyari at mangyayari sa kanila. Ang hindi magandang mangyayari sa kanila sa hinaharap ay nakasalalay sa mga kamay nyo. Yun. So sana po magising na kayo, kayong mga taong nang aalimpusta, nagnanakaw at nagpapahirap sa kapwa nyo Pilipino at sa kapwa nyo tao. Mag-isip-isip na po kayo dahil iisa lang ang buhay at ang gaba dili gyud magsaba. Okay? I hope may nakikinig sa akin kung meron man. At sana merong matauhan dyan na kahit na ilang pirasong tao at mahawaan niya yung ibang masamang tao din ay mahawaan ng kabutihan. At sana buksan ng Panginoon ang inyong puso't isip na itigil na ang kasamaang ginagawa nyo sa kapwa nyo. Ha? Yun ang panalangin natin. Anyways, gusto kong magpasalamat sa ating mga new subscribers. Thank you so much everyone. I know kukunti pa lang tayo pero dadami rin tayo. Tiwala lang. Again, thank you so much guys. God bless. Please like, subscribe, comment, and share. And sana po sa lahat ng mga nakinig sa sinabi ko, sana po matauhan kayo. Alalahanin nyo po may karma at may Panginoong Diyos na nakikita ang bawat ginagawa nyo, mabuti man yan o masama. At ang mundo isang araw ay gugunawin yan. Ano ang sasabihin mo sa Panginoon kapag humarap ka na sa Kanya? Kung naging mabuting tao ka ba? Kung gusto mo bang mapunta sa dagat-dagatang apoy o sa langit na may pangakong kaligtasan? Ayan. Maraming salamat. God bless guys. Ingat!